Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang tukso at kasalanan. Ang tukso at kasalanan. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nagkakasala pa rin. Ay nga po sa 1 Juan 1:8 ng Biblia, kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, yadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ay nga po sa verse 10, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ngunit po kung tayo po yung anak na ng Diyos, bakit pa rin tayo nagkakasala? Ito po dahil sa tukso, at ay nga Santiago 1:14-15, 14-15, sabi po roon, nautukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hantong sa kamatayan. Kaya tayo po nagkakasala kapag naakit at nagpapatangay sa ating sariling nasa. At kapag tumubo at nag-ugat, ang bunga po nito ay kasalanan. Ngayon po isang magandang larawan ng mga uri ng nasa na nauwi sa kasalanan ay ang pagkatukso kay Eva ng ahas, Genesis chapter 3 verse 6 ng Biblia. Sabi po roon, sa verse na yun, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ito daw po ay ang paganasa una-una sa anyo ng pisikal na paganais bilang masarap kainin ang bunga. Kalawa po, emosyonal na paganais na maganda raw tingnan yon. At pangatlo, pagmamataas sa karunungan o intellectual pride. Ito yung paganais po ng karunungan. Nanawa po ay maging babala sa ating lahat. Maminama at bantayan po ang mga paganasang ito. Bantayan natin ang nais ng ating katawan at damdamin at gayon din ang ating kapalaluan at pagmamataas. Nang sa gayon po ating malabanan ang tukso at tayo po'y makaiwas sa kasalanan. Maraming salamat po.